Hello, hello. Sa Nasa world pa tayo. Sa Spain. Canada, Germany, Hello, hello. World Cup. Mapa ng World South Cup. Africa. Hello, hello. Tama, tama. Oo. Okay na. Okay na po. Blessed Thursday evening, Team Magandang gabi sa inyong lahat. At salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama. Hit us! We are on the air. Let's go! Hey! Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay ngayon sa ating programa. And ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon sa programa na ito. At I'm pretty sure that this Staying Alive topic natin ngayon, special episode muna tayo dahil ngayon ay week ng mga Father's Day. Amen. No? At ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon. Wait lang. Excited? Bang meron sa mga ano natin ngayon? Hindi Supplies. gumagana yung monitor. Wala na yung supplies. No. Host dito eh. Yan. So, kaya relax lang. Kalma lang kayo. Ako nakakaalam yan. Okay, so kaya sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon ay let's get excited sapagkat ako'y naniniwala na ito ang isa sa mga paraan para tayo ay magkaroon ng pagbibigay ng buhay sa ating mga tatay, no? Pagbibigay pugay sa kanilang buhay. Pero bagong lahat, Sir Steven, Brother Jane, Sir Dominic, Josh Bert, happy birthday. Uy! Happy Wow! birthday! Happy birthday yan eh. Second motion, second motion. Second emotion, sabi nga ni Jay. I move. I move. Yan. So, happy birthday sa iyo, kapatid. Nawa pagpalain ka ng Panginoon ng 66 na sentenyal. Wow. In short, 666. Grabe. Wow! Uy, grabe. Haba Iba yun. Then, magandang gabi sa inyo lahat. Bati ka muna, Sir Dominic. Good evening, Team Focus. And binabati ko rin pala. Sigla. sorry. Bigla kasi binigay sa akin. Sorry. Okay, magandang gabi, Team Focus. Magandang gabi sa inyo lahat. And binabati ko rin pala yung mga sinendang ko ng link. Trixie, John Debs, I hope you're watching. And sa mga young people namin sa Tribe of God, mga OMGs, I hope you're watching. Mag-join, oh my God, kasi GAD. Ayos. Tribe of God. Yan, tapos mga young people. Tapos mag-join kayo sa Google Meet, okay? And don't forget, sendan nyo rin yung mga inaasahan natin na bisita this coming Sunday. And of course, shoutout din pala kay Mami. Alam ko nanonood ka. I love you, Mi. Shoutout sa'yo. JJ. Ayan, brother tuloy. Magandang gabi po sa Team Focus at sa lahat na nanonood sa live, sa Facebook at, uy, lakas. Ayan, at shoutout ko rin po syempre yung aking area, ang West Bank family, aming area leader si Sir Noel, at lahat ng mga nanonood galing sa West Bank area. At syempre, shoutout ko yung aking grupo, ang Mighty Gideons. Ayan, I hope at nanonood na kayo. At syempre, ang aking pamilya, yan, si Mami, si Daddy, at syempre yung aking tito,
at si Jeremiah andito. Brother Steve. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa ating lahat. Ako po si Brother Steve. Sa mga hindi nakakilala. Ayan. So, gusto ko lang batiin yung aking grupo, ang Valiant Ehud. Magandang gabi sa inyo. And kung di pala nakikita ko, siguro nasa klase pa kayo. Kung nasa klase talaga kayo. Magandang gabi sa inyo. And I hope na tayo ay umattend na rin. At hindi lang tayo umattend, no? Makinig talaga tayo sa ating programa ngayong gabi na ito. And ganun din sa aking family. Magandang gabi kay Mama. And kay Gab, nandyan ngayon sa bahay. Magandang gabi. And syempre, gusto ko rin batiin yung aming area Southside. Nandyan Gab, sila sa bahay magdyan sa namin Google ngayon. Meet, Doon Gab. sila nag-Bible study. Magandang gabi po sa inyo. Kaila Sir Sam. And sa the rest po ng mga kasama nyo dyan. Yun lang po, magandang gabi. Wait lang ah. Eto na nga. Hey. Good evening, sir. Good evening, good evening. Magandang gabi, sir. Pakita mo na ulit yung pinakita mo kanina. Oh, yan. Yun. How well do you know Dad? Gets? Okay, sagutin nyo. Yan, at yan ang ating topic ngayon. Team Focus Father's Day special episode. At ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon sa episode na yan. Alam nyo, I don't know for some reasons, pero alam mo, ready ako dito, Sir Dominic. Bigla nawala lahat sa utak ko eh. Ay, patay. Oo, promise. Ayaw ko anong ginawa ng Diablo. No, as in, talaga nawala talaga lahat. Buti na lang. Okay, anyways, alam mo, Father's Day ngayon. Father's Week. Let's say Father's Week, sa Sunday pa yung pinaka-Father's Day. Yes. So, Father's Week ngayon. At ako'y naniniwala on this Father's Day special, meron isang bagay na dapat tayong balikan. Men, Yung mga nakakatawang advice ng tatay natin. Nakakatawang advice. Ano ibig sabihin, sir? Ha? Ano ibig sabihin? Yung mga kahit hindi nakakatawang advice, mga nakakatawang moment bago natin simulan to. Isip joke. kayo ng mga may naisip kagad ako, sir. nakakatawang mo. Sige, ikaw, anong nakakatawang moment mo? O advice? Moment, sir. Hindi Moment, advice, sige, moment. Ay, dati, sir, di ba, mahilig si daddy. Gusto niya sinusundaw dati sa academy. Yan. Tapos, Wednesday yun. Ang Mercedes yun, iba-ibang kulay pa yun. Sheesh! Wednesday. Ang service noon ay 6:30. Tapos, ang nun, sinundo niya ako sa school dito sa academy, doon po sa kabila. 4:30 ang tapos ang uwian, di ba? Tapos ngayon, ang hilig niya, pag sinusundo niya ako, kakain kami sa labas. May service nga, di ba? So, hindi ako nakapag-prepare. Nakauwi kami, alam niyo oras na? Ano? 7. 7 Wednesday. Yes, Wednesday. Nasa 7 o'clock, nasa bahay ako. Alam mo sino nakaabang sa bahay? Si Madam. Ayun. Tapos ngayon, nung si Madam nandun na, hinahataw na ako, boy. Binubugbog na ako sa corner. Sabi ni Daddy sa pintuan, no? Ay, nasar ka pa. Mula sa nagmana, sir. Mula sa nagmana. Exactly. Diba? Hindi ko makalimutan ng moment kay Daddy. Nasa isip ko, di ko nagsama-sama sa akin ng Jollibee. Tapos ngayon, didila-dila mo. Yan. Yung mga moment. Ikaw, Jay. Yan lang. Ayan, sir. Noon, sir, nung bata po ako, hindi naman siguro Matanda na ba? nakakatawa. Matanda na. Matanda na. Ano? Ayan. Tanda mo na, Hindi, pero yung tatay ko po kasi, isa po siyang, as we all know, sundalo naman siya. So, ang ginagawa niya sa amin, ako, nung bata pa po ako, kasi matakotin ako sa tubig. Swag siya di ba? Matakotin siya. Ang ginagawa niya po, pagka naliligo kami ng dagat, siyempre doon lang ako sa mababaw, di ba? Gagawin niya, kakargahin niya ako, literal, itatapon niya ako sa tubig, tapos sasama siya. Kung hindi niya gagawin yun, tapos ang gagawin niya, tatalon siya pagkatapos, tapos sasabihin niya, 1, 2, 3, huh! Tapos ano niya ako, ilulublob niya ako. Alam ko, lulublog Talaga, talaga. ilulublob talaga. Ganun nga. Tapos sasamayan ako, tapos mag-blow daw, tapos umakyat. Tapos pagkatapos nun, edi ako, syempre, bata na, pag ganun. Tatawanan niya lang ako. Gaganon pa siya. Tapos yun, dahil doon natuto akong lumangoy. Kasi Ganun sabi pala niya, dapat, no? ganun yun, pagka natatakot yung bata, itapon mo sa tubig. Hindi, joke lang Para po. Huwag niyo mo matuto. gagawin yun. Sige, sa'yo, Sir Steve. Pagtakot sa Ayan, aso. Alam so, ko- hello, may mic. Ayun, Yan, malayo lang hello. pala masyado. Ayan, so, siguro sa akin, ano yung masayang moment ko sa tatay ko pag nag-exercise kami?
Katulad nga ni Brother JJ, kasi yung tatay namin parehong nabsog, swag. So, pag nag-exercise kami, either mag-push up, the best yung push up talaga eh. Yung makipag-contest ka sa tatay mo, tapos yung tatay mo nabsog. Hindi mo kakayanin, boy. Paramihan kayo mag-push up. Di mo matatalo talaga eh. Hindi mo matatalo. Siguro ano lang ako, hanggang 25 lang ako. Ewan ko ngayon. Pero, Hanggang ngayon? kahit ngayon, di ko pa rin natatalo Hindi talaga tatay ko eh. matalo. No. Hindi mo Ayan. matatalo yun. Yun. Never. Ako na ang ano sa amin, yung katulad nung kinikwento ko kay Ponching no nakaraan, di, syempre, normal, may nagawa ka, papagalitan ka eh. Yes, sir. Diba? Papagalitan ka. Pag pinagalitan ka, tapos isipin mo, palo yan, paluin ka, mga lima lagi ang palo sa amin eh. No? Kahit sino sa amin ni Kuya. 5 yan, tapos yung pamalo niya pa, yung pinapalo sa atin, yung yantok. Pinapalo. Ano yun eh, Paddle talaga yun. yung ganto na kanipis pero solid yung Kahoy, buo. kahoy. Hindi kahoy. Kawayan. Kawayan. Ayun, masakit. Solid na solid talaga. Bata pa Talaga, na kawayan. pag talaga Antunog, huwim. Yan talaga May eh. iwan yung anino, sir, no? Oo, may iwan yung Hindi anino mo eh. kalimutan mo. Gaganon Naiiyak. Ngayon ang problema. Ito na ngayon. Di isipin mo, siyempre, pag pinapalo ka, lahat ng takot na build. Umiyak ka na lahat. Ito na, tapos na yung paluan. Tayo. Ang problema ngayon, pag nagkatagpo-tagpo yung mata namin, hindi namin alam sa di malamang rason, bigla lang kaming natatawa sa isa't isa. Hindi mo sabi mo galit si Pastor ha. Na-realize yung Mama, Maki, tapos titingin ako sa kanya. Pagtingin ko sa kanya, mukha niya lang. Tapos magtatawanan na kaming tatlo na kasi parang wala nangyari. Yun yung talagang di ko makalimutang moment kasi pag pag nakikita ko sila Danhill at si Isaac nang pinapagalitan ni Kuya, ganun yun nangyayari. Ganun yun yung pag nagkahulihan yung mata. Pag nagkahulihan yung mata, nagkakatawanan na. Ang bira sabi ko, yun yung hindi ko talaga makalimutan na alam nyo, hindi lang naman yan eh. Halimbawa, mga advice minsan, di ba? Lalo yung advice nung pag mga tatay pag na di ba, pag yung wag kang kakain ng alaalala ko yung may mga yung tatay nung dalawang full-time dito, tatlo sila lalaki full-time, banggitin yung pangalan, baka sumpain yung programa natin eh. Di ba? So, ito nga yung nangyari. Pag naririnig ko sila kasi mahilig yung kumain, di ba tayo nun, mahilig tayo yung santol. Nilulunok natin yung yung buto. Sabi mo, ba't nilulunok yung buto? Sabihin ng tatay, tutubo yun sa tiyan mo. Sabi mo, tutubo mo talaga sa tiyan yun. Parang yung kalamansi din. Pakwan, buto ng pakwan. Pakwan. Buto ng pakwan, huwag mo kakainin yan, tutubo yan sa tiyan mo. Mga ganun ba? Pero alam nyo, bagamat ganyan yung naririnig natin. Alam nyo, yan ang kasi ang nature ng tatay. Hindi yan titigil sa pag-advise, hindi yan hindi yan makukuha sa mga tagpo ng hindi mo na maaalis yan sa tagpo ng buhay natin eh. Yung advice ng mga tatay. And kaya ako'y naniniwala na ang bawat isa ay yan yung pinaka talagang matatandaan sa atin. No, yan yung pinaka matatandaan sa atin na itong advice natin sa kanila, itong advice natin ng mga tatay sa atin, mga ito yung mga tinatawag nating random advice. Alam niyo yan ang isa sa mga kasarian ng tatay. Hindi yan magbibigay, hindi sila kailangan magantay ng tumpak na araw para itong araw na to, ito yung tinatawag natin advice day. Counseling day, no, hindi yan. Lagi yan minsan random advice. Kaya nga alam nyo, young people, kaya nga minsan maririndi ka eh. Yes, sir. Maririndi ka sa kanila kasi minsan may isip mo, pambira. Parang lagi ka nalang mag-iisip kung may ginawa ka bang mali. Yeah. Yes, Ginawa ka bang kasalanan. Bakit? Kasi yan ang isa sa mga nature ng tatay. Mga random advice. No, random advice. Kaya yan yung pinaka Pero makikita mo, ito yun eh, yung mga random advice na yan. Kung hindi nyo napapansin, young people, yung mga random advice na yan, it's all about those big things na nangyayari sa buhay mo. Amen. Sir. Yan yung mga big things yan na nangyayari sa buhay mo. Kaya nga, sabi ko nga dito sa topic natin ngayon, how well do you know your dad? Di ba? How well do you know dad?
Kung ikaw kaya ang tatanungin ng ganyan, gaano mo kaya kakilala tatay mo? Amen. O minsan magsasabi ka, sir, di mo kilala tatay mo. Hindi mo kilala tatay ko. Yung tatay ko ganito yung tatay ko ganyan. It doesn't matter. Alam mo, nakakalungkot. Minsan mas tumatatak pa. Sabihin man natin, sige, naalala ko, meron akong binigyan ganyang advice nung way back nung pandemic. Tumawag sa akin, ka-chat ko, ka-text ko. Kasamahan din natin. Sabi ko, alam mo, balik-balik mo man ang sitwasyon, ano't ano man ang mangyari, tatay mo pa rin yan. Yes, sir. Tatay mo pa rin yan. Hindi mo pa rin maaalis sa historya ng buhay mo na wala ka ngayon kung wala ang tatay mo. Amen. Yun yan Kaya nga, sabi ko, ano't ano man ang mangyari, yan pa rin yan. Yung respeto mo, dapat panatiliin mo sa ganyan. Alam nyo, yan ang pinaka dapat mong itatak sa isip mo ngayon, Team Focus Kasi, whether good or bad, talagang hindi mo naman maitatanggi na ang tatay mo ay may malaking parte sa buhay mo. Sir. Amen, No? amen. At ako'y naniniwala na kung ano tayo ngayon, yan din ay bunga ng impluensya ng tatay natin. Yeah. Sabi ko nga sa inyo kanina, when it comes to the big things ng ating buhay, lalo na Team Focus sa inyong character, sa iyong faith, sa iyong relationship, Team Focus, yan ang pinakamalaking role ng tatay mo. Amen. Diyan mo makikita yung mga salita niya na napapasa niya sa iyo. 'Di ba minsan ayaw mo sundin yung advice ng tatay mo, ayaw mong pakinggan kasi nga di naman ako yun hindi naman ito yung ginagawa ko Pero hindi mo napapansin, based on your move, based on your motive, yung sa galaw mo ba, ang ginagawa mo yung advice ng tatay mo. 'Di ba? Yan yung yan yung isang katotohanan na hindi mo mababali. Yan yung isang katotohanan na hindi mo mababali. Na minsan sasabihin natin na ayoko, hindi naman totoo yung sinasabi ni tatay. Hindi naman totoo yung sinasabi ni papa, ni daddy o ni naman yun mga lang yan, mga kwento lang yan, hindi naman talaga yan yung totoo. Pero makikita mo, pag in-apply mo na sa buhay mo, yung pagtanggi mo sa mali, alam mong galing sa tatay mo yan. Yeah. Yung mga hindi mo pagsama sa mga kasamahan mong may maling advice sa'yo, alam mong galing sa tatay mo yan. Amen, amen. Kaya nga, yan yung Kasi alam mo, Sir Dominic, Brother Jane, Brother Steven, sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon sa ating programa, alam mo, isa sa mga hindi talaga dapat makalimutan ng mga kabataan ngayon is pag pinag-usapan natin ang usaping pantatay, no? Pag pinag-usapan natin ang usaping pangtatay, ito yung tinatawag nating yung handoff, yung pagpasa. Pag pag-usapin ang tatay, relationship between a father and a son, father and a daughter, laging ang usapin dyan is yung pag-handoff, yung pagpasa. Yung pagpasa. Kaya nga, dito sa ating text na ginamit in the book of Proverbs, buksan natin. Proverbs chapter 4. Andiyan dyan yan sa screen. Yan. Proverbs chapter 4. Okay? In the book of Proverbs chapter 4, verse number 3, sabi niya ng Bible, "For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother." Pero, ang gusto ko makita nyo dito, although, ang nabanggit dito ay son, of course, syempre, hindi naman siya pwede magbanggit na daughter kasi lalaki man siya. Dahil ang nagsasalita dito ay si King Solomon Okay? So, kaya nga dito, meron siyang isang bagay na pinagmamalaki sa kanyang buhay. For I was my father's son. But it doesn't mean sa mga Team Focus na nakikinig sa akin. Okay? Okay, yung mga Team Focus na nakikinig sa akin na mga kababaihan. No, it doesn't mean na itong ay hindi para sa inyo. No, kaya iyan ang pinakamagandang tandahan nyo sa lahat. Merong isang bagay na dapat kang tandaan na alam mong pwede mong maipagmalaki sa iyong tatay. No? Amen. At alam ko na hindi lang kami ang makakapagsabi niyan. Ako ang pinakamasasabi ko na siguro sa inyo ngayon na kung wala itong sitwasyon ko ngayon katulad kamakailan lang, I think Tuesday ba? Yeah, Tuesday.
O ako mismo napagalitan, no? Tuesday. Napagsabihan, napaalalahanan ulit. Medyo masasakit minsan ang mga maririnig natin mula sa tatay natin, but we have to accept the truth. Sir. And we have to lalo na sa inyo mga lalaki, to man up pagdating sa ganyan. Yeah. No? At kasi kung wala na iba rin naman magsasabi sa inyo yan eh. Yes, sir. Pag sinabi yan ng mga hindi mo kakilala, sigurado ko yon yung halimbawa ako, kung paano ako pinagsasabihan ng tatay ko ni Pastor Hill, sabihin sa akin yan ng kaibigan ko lang na hindi ko naman alam kung ba't niya sasabihin. Suntukan talaga kami yan. Yeah. Talaga mapapaaway kay. Bakit? Because those words na mabibitawan sa'yo, sabi ko nga, sa klase ko to eh. Sa klase ko to sinabi, na yung kaibahan ng rebuke and reproof. Reproof is always about correcting with teaching kasi. Kaya nga ganun tayo i-correct ng Diyos. No, pag sinabi mong rebuke, yan lagi is all about correction lang yan. 'Di ba? Pero pag nakakita ka ng reproof, kaya nga 'di ba sabi ng Bible, reproofs of instructions are the way of life. So ibig sabihin may magandang result na naibibigay ang reproof. Although rebuke is the same. Rebuke is of course para maitama ka. Kaya nga ano ba sabi ng Bible? Open rebuke is better than secret love. So both are a good thing. Pero kita nyo, yung binibigay sa inyo ng inyong mga tatay is not just an ordinary rebuke, but it is a reproof na kung saan pag ito binitawan niya, siguradong may matututunan ka. That you will come up into a realization na, oo nga, mali yung ginawa ko. Oo nga, ito pala yung kalagayan ko. At pag nakita mo yon, you will be now shaped to the man na gusto ka niyang palakihin. Kasi alam nyo yan, Team Focus, minsan, yung pagkahigpit ng tatay, lalo na sa inyo, mga babae, yung mga paghigpit sa inyo ng tatay ninyo, akala nyo, pagiging, ika nga sinisigaw ngayon ng, mga anti-democracy, di ba? Mga ganyan yung paghihigpit sa inyo, mga ang tawag nyo dyan, mga pananakal. Pananakal ng tatay. Grabe ka naman na halos hindi mo na ako ganito, pakawalan mo naman ako. No. Kasi alam mo, iyan ang pinaka hindi matatanggap ng isang tatay eh. Yung mawala ka doon sa linyada ng gusto kanyang palakihin. Yeah. Ito yung gusto niyang maging ikaw. Hindi ka sa pinipilit, kundi ang tandaan mo, magulang yan eh. Yeah. They are molding you to become like that. So kaya sa molding stage, asahan mo na may hindi sasang-ayon sa'yo. Kasi it's all about molding eh. Kailangan tuwid ka eh. Pag bumalik ko ka at tinuwid ka, masakit yun. Yes, sir. Pero yung ginhawa naman nun at the later part, yun naman ang pinaka-dapat na asamasamin mo. No, alam mo sa nature ng isang tatay, sabi ko nga, ang makakapagsabi lang yan, no, yung talagang kilala mo ang tatay mo. Yes, sir. I'm not saying kilala mo lang siya by name, kilala mo lang siya, but kilala mo kung ano talaga siya sa buhay mo. Amen. Alam mo kung ano ang purpose niya, kung bakit siya ang binigay ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, yan tanong ko na yan na, how well do you know Dad? Ilang kaya sa atin talaga ang makakasagot niyan? Di ba? Ngayong Father's Day, alam mo, para ma-appreciate mo ang kalagayan mo, para talagang gawin mo totoo, yung bati mo na Happy Father's Day, siguraduhin mo muna na kilala mo yung tatay mo. Yes, sir. Amen. Kasi hindi mo mababati yan ng Father's na Happy Father's Day kung hindi mo siya kilala. Sir. Hindi mo rin mababati yan kung sabi ko nga eh, I'm not saying na physical or kasi tinan nyo, sabi ni Solomon dito, for I was my father's son. Di ba? Kilalang kilala niya yung sarili niya eh. Alam niya na kung ano ang kalagayan niya. Yung mabigat yan. Yung sinabi ni King Solomon na yan, for I was my father's son. Alam niya kung ano ang niya. It states yung kanyang situation. Hindi lang ako basta tao sa tatay ko. Anak niya ako. 'Di ba? At pag sinabi mong anak ka niya, alam mo kung ano ang sitwasyon mo sa pamilya. Kaya nga, pansin niyo hindi doon nagtapos eh. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. So kita mo, pagbanggit niya na anak ako ng tatay ko, kaya alam niya yung kasunod eh. Alam niya yung sitwasyon niya, alam niya yung posisyon niya sa pamilya niya. He was beloved in the sight of his mother. 'Di ba? Kaya nga, tingnan niyo, sa mga Team Focus ngayon, na nakikinig sa mga teenagers, sabi ko nga sa inyo, pag iniwan kaya namin ito ngayon tanong sa inyo, how well do you know Dad?
O ako, ang pagkakilala ko kay Pastor Hill, sa akin tatay, ang pagkakilala ko, itong pagkatao ko ngayon. Kumbaga, I owe him kung ano ang meron sa akin ngayon. Yung kung ano man ang nakikita, sabi nga ng ating mahal na pastor hindi naman siya after sa ganyan. Pero ako nagpapasalamat ako that he became a dad to me and a pastor to me. Yan yung masasabi ko. Sir Dominic. Amen, amen. Napakaganda ng share niyo po sa Sir Maki. Alam niyo, Team Focus, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Maki. Ang ganda nung tanong how well do you know dad? Kasi maraming young people ngayon, it's not just about yung iba sa inyo, Team Focus, alam nyo pa yung favorite color ng crush niya kaysa sa tatay niya diba? Pero hindi yan yung usapan Hindi yung favorite nilang pagkain, hindi yung favorite nila na gawin pag may downtime sila, kunyari hobbies, ganun. Yeah. Team Focus Ang tanong, alam nyo ba kung gaano kalaki o kung gaano kagrabe? Ito, Sir Maki, alam ko ito yung gusto nyo sabihin kanina Alam nyo ba, Team Focus, kung gaano kagrabe yung sinacrifice nila para sa inyo? Yan yung Team Focus Kung gaano sila nag-struggle bago mo marating yung sarap ng buhay mo ngayon, Team Focus. Tama. Alam ko Amen. maraming young people ngayon, ang sarap ng buhay nyo. Sabi nyo, sir, wala kaming, hindi Team Focus may bahay kayo May tinitirhan kayo, Team Focus. Mag-comment kayo, Team Focus, kailan kayo na problema kasi wala kayong matirhan. Kung meron man, prayerfully sana nga may makita. Pero maraming mga nakikinig ngayon na Team Focus. Ang pinoproblema nyo, kung paano kayo magtago ng cellphone niyo bago matulog. Yan ang pinakamalaki nyong problema. 'Di ba? Pero ang tatay nyo iniisip niyan, anong kakainin mo? Amen. 'Di ba? Yan ang iniisip niya ng tatay mo. Naisip nyo ba yung ganun? Alam nyo ba na ganun ang iniisip ng tatay nyo? Isa pa, Team Focus. Alam nyo ba kung ano yung pangarap nila para sa inyo? Diba, Team Focus? Maraming ganyan. Maraming kabataan ngayon, hindi nyo alam na pinapanalangin kayo ng tatay ninyo gabi-gabi. Araw-araw, Team Focus, they are praying for you. Imagine niyo yung, sabi ko kanina, sacrifice, yung struggle na nararamdaman. Pero yun yung sacrifice na lang, Team Focus. Dapat makauwi sila ng maaga, di ba? May mga tatay tayo dito sa church na pinipili nila na mag-overtime. Para lang, sabi ko, walang yakan Tissue, sir. Gusto mo? Amen, sir. Pinipili nila na di umuwi ng maaga para lang malaki-laki yung maiuwi nila sa bahay. Imagine niyo yung Team Focus, para sa'yo yun. Para sa'yo yun, Team Focus. Alam nyo ba yun? Naisip ko may nakita ko nung Sunday. sabi nung young people, sabi nung Team Focus, pagdating ng tatay, pa, may dala ka? hindi pa nagmano, hindi pa nagkiss. Ang salubong niya kay tatay, tay, may dala ka? Pero akala mo may dala-dalang rep si tatay, May dala pagkain. May dala ka? So, I'm just saying, Team Focus. Kaya, imagine niyo yun. Alam niyo ba yung sacrifice sila para sa inyo? Kaya ang ganda ng verse sabi dun sa verse 3, Proverbs chapter 4, verse 3, For I was my father's son. So, in other words, Team Focus, si Solomon, bago siya naging king, bago siya naging sikat because of wisdom. Tandaan nyo, Team Focus, naging anak muna si Solomon. Amen. Naging anak muna si Solomon. And bago siya naging king, bago siya naging kilala, sikat, dahil sa wisdom, alam nyo ba, Team Focus, ginagamit, excuse me, alam nyo ba, Team Focus, na ginagamit, ang Diyos, madalas siyang gumamit ng mga tao para tayo, ang bawat isa sa atin, ay matuto lumago sa ating buhay. At isa na doon, ang tatay natin. Ginagamit niya yung tatay natin, Team Focus. And most of the young people today, ninineglect na lang. Actually, may nakita akong comedian, sir, talagang nilook up niya daw, Ang most holiday na madalas i-celebrate, Christmas, sumunod, Mother's Day. Alam niyo kung hanggang pang ilan ang Father's Day? Sabi niya, pang 20. Wow. Wala nga maisip na third, fourth, fifth. Wala nga maisip sa ranking. Okay. Ang pinakamadalas ma-celebrate na holiday, Christmas, sunod, Mother's Day, tapos yung Father's Day, pang 20. Sarang. Ang layo, boy.
Diba? Imaginein mo yun. Madalas ma-neglect kung paano natin isipin ang ating mga tatay sa buhay natin, Team Focus. And alam nyo ba, Team Focus, ang naisip ko kanina, nabanggit ko yan. Alam nyo ba, Team Focus, ang tatay ninyo, ang naisip ko agad nung nagbigay si Sir Maki nung pag-uusapan ngayong gabi, sino ba si tatay? Provider. Okay, although di ko naranasan kasi nga broken kami. Pero alam ko maraming kabataan ngayon, yan ang iisipin Sino ba si tatay? Ang iisipin kagad na maraming kabataan ngayon, provider. Yung 3 basic things. Imagine niyo, Team Focus, yung 3 basic things na kailangan ng tahanan. Pinoprovide ng tatay nyo. Of course, sa pamamagitan ng Diyos. Okay? Food, shelter, clothing. Meron ka niyan dahil sa tatay mo. Diba? Meron ka niyan. Pero alam nyo kung ano yung hindi nyo napapansin, Team Focus, yung guidance. Yung sinasabi ni Sir Mike kanina. Guidance, wisdom, reproof, correction. Amen. Diba? With your dads, with your fathers, Team Focus, alam nyo ba kung ano isa sa mga pangarap ng tatay ninyo? Ma-build ang inyong character. Amen. Naalala ko yung sinabi ni Sir Conrad kagabi. Kung wala yung Holy Spirit, ano kaya yung lalabas na character sa'yo? O ganun din sa atin mga Team Focus. Kung walang tatay na nagturo sa'yo ngayon, kung nasan ka ngayon, ano kayang character mo ngayon? O, diba? May mga nakikita kayo sa Facebook, sa mga reels, sa social media, ang lagi nilang bukang bibig pag mga siraulo sila sa kalsada, wala kasi akong tatay. Nagiging scapegoat nila yon. 'Di ba? Nagiging sangkalan nila yon. There is some truth to that, pero imagine niyo, Team Focus, wala kasi akong tatay. Wala nagturo sa akin ng ganito. Pero imposible yung Team Focus. Meron siyang narinig sa kanyang tatay, pero nininiglik niya. So imagine niyo, Team Focus, ulitin ko lang yung sinabi ko, ang tatay natin, ang isa sa mga pangarap nila sa buhay natin is for us to have a good character. Spirit, good spirit bilang anak ng Diyos. Palagay niyo ba may tatay na gusto niya masira yung spirit ng kanyang anak? Yung relasyon niya sa Diyos. Yung anak niya. 'Di ba? Palagay ko mas pipiliin niya pa na magdusa siya kaysa ikaw ngayon, 'di ba? Yes, sir. 'Di ba? Kaysa Panginoon, please lang ibigay niyo po yung yung kailangan ng anak ko. Ganyan ang sasabihin ng tatay mo. Panginoon, bigay niyo yung kailangan ng anak ko kaysa ibigay niyo yung kasarapan ng buhay ko. Your dad is thinking of that right now, Team Focus. Amen. Kaya wag niyo i-neglect. Wag niyo hahayaan na yung mga values, yung mga character na gustong i-build ng tatay ninyo, lahat yan naririnig niyo lagi sa bahay. Amen. And your dad is trying to teach you, help you, guide you, build a better character. Better character, a better spirit sa inyong Kristiyanong buhay. Kaya isipin nyo, this coming Father's Day, Team Focus, isipin nyo lagi, pasalamatan nyo yung tatay nyo. Kasi with your dads, tandaan nyo, they are always there for you. Amen. They are always there for you. Tandaan nyo yan. Lagi kayong ipinapanalangin ng tatay ninyo. Kahit sabihin nyo pa na, di nga ako, bihira ko lang marinig yung mga sa tatay ko. Kahit bihira mo pang marinig yan, ang laging iniisip ng tatay mo, ikaw. Maniwala kayo sa akin, Team Focus. Okay? He is always praying for you. Alam niyo, maganda niyong gawin, Team Focus. Total, nabanggit ko. At nabanggit ni Pastor nung Sunday. Pag bago matulog sa gabi, samahan niyo mag-pray tatay niyo. Yeah. Marinig nyo kung paano siya manalangin para sa'yo. Yeah. And I am so sure, kahit natapos na kayong manalangin, tapos nandun ka na sa kwarto mo, tulog ka na, mananalangin ulit yan. Man. Yes, hindi ko naman naranasan kay daddy, pero naranasan ko kay mami yan. I'm sure mga parents ganyan. Alam ko po, yung mga parents na nanonood sa Facebook, ganyan. Kahit samahan na kayo ng mga anak ninyo mag-pray, I'm so sure, kahit wala na sila sa kwarto ninyo, mananalangin pa rin kayo parents. Yeah. After that. So, I'm just saying, Team Focus, okay? Honor your father. And by that, how well do you know that this coming Father's Day, ang magandang mindset ninyo as you go on your lives, Team Focus, ang magandang mindset na meron kayo dapat, as I grow old, dapat ma-honor ko kung ano yung gusto ng tatay ko sa akin. Hindi maging mayaman, hindi Good. maging successful. Amen. Pero yung sinabi ko kanina, ano yun? Tinuturuan ka ng tatay mo na magkaroon ng good character.
Yun lang yun. Yun na yung the best. Amen. Hindi of course, gusto ng tatay mo na marami kang pera, maalwan ng buhay, pero mas gugustuhin ng tatay natin na magkaroon tayo ng good character. Amen. Good character. Spirit. Gusto ko yung spirit eh. Spirit with God. Yung relasyon mo sa Diyos. Wala nang mas the best dyan. Kasi, lalo na yung mga tatay na nanonood ngayon, kung meron man, I'm so sure, sasabihin pa nga niyan eh, mawala na ako sa church, huwag kayong mawawala sa church. Yeah, yeah. Bakit nila sinasabi yan, Team Focus? Bakit sinasabi ng mga tatay yan? Kasi alam nila, meron kang maririnig sa salita ng Diyos. And with the Word of God, you also can build your character. Good character. Good spirit with God. Relationship rather, I mean. Okay? So, Amen. remember that, Team Focus. Honor your father by living your life, honoring them by being the person they want you to be. Ano yun? Have a good character. Yan po, Sir Maki. Jay. Yan. Thank you, sir, sa mga sinabi nyo. And it's very, siguro masabi ko, sir, na ano po, ang pinakamasarap na feeling is alam mo na merong nagproprotekta sa'yo. And para sa akin, yun yung tatay ko. He is my protector. He is the family's protector. And personally, siya po yung nagprotekta sa akin. At sasabi nga ni Kuya Dom, yung character natin siya yung nagproprotekta. I would say na very blessed ako kasi yung tatay ko is siya talaga yung totoong protector ko. Kagaya nga ng sabi kanina ni Kuya Maki tsaka ni Kuya Dom, no? Ang mga tatay, ito yung pagkaintindi ko sa mga ano yung sinabi niyo, sir. Ang mga tatay, isa sa mga roles nila is to influence you, young people, and para mag-sacrifice din para sa inyo. I believe na yung protection niya, galing yun sa influence na binibigay niya sa'yo. Bakit? Ito, sabi nga ni Kuya Maki kanina, binibigyan ng mga tatay, yung tayo, mga kabataan ng advice. Amen. 'Di ba? Araw-araw, kahit ano man, pero alam ko na hindi mo masasabi, kahit sino ka man na anak, kahit gaano mo ka-rare nakikita yung tatay mo, hindi mo masasabi na walang advice na binigay yung tatay mo. Kasi meron at meron talagang ibibigay yung tatay mo. Whether through words, whether through action, kahit yung pag-ano niya lang, kahit yung kanyang pagiging nandun lang, isa na yung testimony sa protection niya na binibigay sa'yo. Hindi lang physical protection, no? Kasi syempre, sabi nga ni Kuya Dom kanina, provider din yung tatay natin. So, nagpo-provide sila ng protection sa atin, sa mundo. Isipin nyo, kung wala kayong tahanan, wala kayong pagkain, hindi kayo nag-aaral ngayon, lahat yun, pwedeng galing yun lahat sa tatay nyo. Galing yun sa sacrifice ng tatay nyo. And it's really sad na yung mundo ngayon, kasi ang ginagawa ng mundo ngayon, pinapababa yung attention sa mga tatay. Diba? Pinoportray minsan yung tatay na abusive daw, na controlling. When in reality, ang ginagawa, he's really just doing the best he can para protektahan kayo galing sa mundo na ito. And I would say, kahit sa Proverbs, kung babasahin niyo yung Proverbs, ang dami niyong makikita na start ng chapter na my son. Sir. Diba? Sa binasa natin, my son, chapter 3, my son, forget not my law. Chapter 2, my son, if thou wilt receive my words. Ito sa chapter 4, hear, ye children, the instruction of a father. Yung instruction, yung advice na binibigay ng tatay sa atin, yun yung pinakamalaking blessing na pwede nilang iiwan sa atin. Yun yung, and I would say na yun yung iniiwan niya para i-pass on sa atin. Ito, bigyan ko po kayo ng parang testimony lang. Kasi yung tatay ko po, siya po yung nagturo sa akin kung paano mag-stand sa tama. Nung bata po kami, tanungin nyo man yung magulang ko, palagi po akong pinapalo. Yan, palagi akong pinapalo, palagi akong pinagsasabihan. Kaya pala. No? Noon hindi ko maintindihan bakit palagi akong pinapalo. There was a time gusto ko na magrebelde kasi sabi ko, parang hindi na yata to fair. Sabi ko sa sarili ko, parang palagi na lang ako napapagalitan. And eventually, hindi ko na-realize yun, yung value nung disiplina ng tatay hanggat lumabas na ako sa bahay. And nung nakita ko gaano kawalang disiplina yung mga ito, hindi po sa pag-condemn ng ibang tao, no? Pero makikita mo po kasi talaga yung difference ng isang bata na binibigyan ng advice ng tatay at hindi binibigyan ng advice ng tatay. Makikita niyo yung disiplina nila, ibang-iba. And dun ko na-appreciate pagdating sa labas,
na yung lahat pala yung constant na pag-remind sa akin, constant na pagdidisiplina, lahat yun, ang purpose nun was to protect me from the world. Amen. And yung blessing po dun is, dahil at a young age, dahil sa tatay ko, naturuan ako ng tama, naturuan ako to stand for what is right, kahit wala nang ibang, kahit mag-isa ka lang. Meron na rin po akong mga, sa biyaya ng Panginoon, may na-influensyahan na rin po ako na ibang tao, na yung mga nakapaligid sa akin, magke-question sila kung bakit you are standing for what is right. And bagamat hindi ko man palagi nasasabi, lahat yun, bunga yun ng influence and protection ng tatay ko. So I would say na, para sa akin, ang tatay, how well do you know your dad? Alam mo ba yung sakripisyo na ginagawa niya sa'yo, na protection niya sa'yo? Or baka binabaliwala mo lang yun kasi naiinip ka na. Palagi na lang, parang ang kati na sa ears. Ang kati na sa tenga na palagi ka na lang sorry, ears. Konyo no? Sorry. No? Pero, Zesty. no, so, yung pagka-protector ng ating tatay, yun yung pinakamalaking, para sa akin, yun yung pinakamalaking blessing na pwedeng iiwan sa atin ng tatay. And especially para sa mga tatay, sa mga lalaki, napakalaking blessing kung may tatay kayo na ganun. Amen. Kasi alam nyo kung anong gagawin nyo sa mga anak nyo pag kayo naman ang naging leader. Amen. Kasi meron na kayong example. Amen. And yun po sa akin. So, how well do you know your dad? Do you appreciate him enough sa protection na binibigay niya sa'yo? No? Ito, makikita natin sa Bible and sa examples na nakikita natin na napakalaking blessing yun pag pinoprotektahan ka Amen. ng iyong tatay. Brother Steve. Amen. Maraming salamat, Brother Jay, Sir Maki, and Sir Dominic. No, gusto ko i-share, gusto kong ulitin yung sinabi ni Sir JJ kanina. No, ganun din sinabi ni Sir Dominic kanina. Pag sinabi kasi nating how well do you know that, hindi ibig sabihin yun. Ano yung paborito ng pagkain ng tatay mo? Anong paboritong lugar na gustong puntahan ng tatay mo? Mga ganyang bagay, no? Ibig sabihin ng pag sinabi how well do you know that, yung pinag-uusapan diyan mga young people ay yung relasyon natin sa Panginoon, ay sa tatay natin. Sa tatay natin. No, sa tatay Tama. natin. Father on earth. Yun. Yung relasyon natin sa tatay natin, mga young people. Alam mo, maraming young people gusto natin kumawala sa sarili nating Yeah. sarili nating Sa ating maging sa tahanan natin. independent. Yun, maging independent. Sabi nga ni Brother JJ kanina, yung tatay natin ay yan yung protector natin. Yeah. And ganoon din sa akin, no. I believe lahat naman tayo ay sa mga tatay natin, tayo ay naramdaman din natin yung protection ng tatay natin. Amen. Totoo yung sinabi ni Brother JJ kanina na once pag lumabas ka na pag di mo nakasama yung pamilya mo, Yeah. pag ikaw na lang for example, sa School. sa eskwelahan mo, no? Yan, totoo yan kasi ako buong buhay ko ang ko lang sa bahay, dito sa church, malapit lang yung bahay namin kasi dito dati. Kung pupuntahan ko lang dati, bahay, sa church, school. Yan, ganun-ganun lang, pabalik-balik lang. And nung nag-college na ako, even nung nag-senior high ako, doon mo makikita na, uy, di ba yun? Doon mo makikita na, totoo, tama nga yung sinabi ng tatay ko, no? And doon mo mapapasalamatan yung mga salita na sinabi sa'yo ng tatay mo. Yeah. Dapat pala, tama pala na nakinig ako sa tatay ko. Yeah. Doon natin marirealize. Tama, And tama. kung pag-compare natin, no, hindi naman sa sinasabi nating tayo, mataas tayo sa kanila or mas matino tayo or what. Kung i-compare mo yung mga tayo, for example sa akin, kung i-compare ko yung sarili ko sa labas, mula dun sa natanggap ko na mga advice, mga counsel sa tatay ko, masasabi ko na blessed talaga ako. Yeah. Dahil minsan, totoo yun, sabi ni JJ kanina, dadating sa time na may irita talaga tayo eh. Ako, yan yung baga sa face na to, yung panahon, edad ko na ito. Yeah. Parang ito yung edad ko na, yan, alam mo yan, ang nanay ko, ni ate. Ito yung edad ko na, pag nandyan yung tatay ko sa bahay namin, palagi niyang kausap ako. Kung ano sinasabi ng tatay ko, palagi niya akong pinapaalalahanan. Yeah. Palagi niya akong pinapaalalahanan. Lagi ako nire-remind sa mga lalo na kaysa sinasabi niya sa akin, lalaki ka eh. Yeah. Dapat hindi tayo palaging nasa side ng pababa, ng talunan, no? Bilang lalaki. Dapat palagi tayo yung magi-stand. And napaka-blessed ko dahil yung mga advice, yung mga counsel na binibigay sa akin ng tatay ko, and ay never yun na naging mali. Yeah. No, lahat Amen. yun at the end, pag may dumating sa'yo na problema, doon mo talaga marirealize. Yeah. And dapat
mga young people, hanggat maaga pa, kasama pa natin yung tatay natin, Amen, amen. ay ikikip natin yung mga sinishare na mga advice sa atin. Sabi nga dito sa Bible, sa Proverbs to be exact, palagi natin mababasa, my son, and mababasa din natin palagi galing ito sa isang tatay, di ba? So, mga people, ay ang gusto ko lang i-share sa inyo or ibigay sa inyo na dapat hanggat bata pa tayo, hanggat nasa piling pa tayo ng magulang natin, ng tatay natin, no? Dahil ngayon ay pinag-usapan natin special episode para sa mga tatay natin, is about sa mga instruction, mga advice, mga counsel. Dahil naniniwala ko one day pag tayo tumanda na, may sarili na tayong buhay, no? Ay doon natin magagamit yung mga binahagi sa atin. Sabi nga ni Sir Maki kanina, yung handoff, no? Yan yung mga bagay na pinapasa sa atin ng magulang natin. Syempre, yan din ay natutunan nila. Amen. And praise God, yan ay natutunan nila dito sa simbahan. Amen. Yung tatay Amen. ko, no? Yan yung natutunan niya mula sa prinsipyo ng salita ng Diyos. And hindi natin mapapansin yan minsan eh. Sabi ni Sir Maki, handoff, di ba? Yeah. Parang pang isipin natin literal, pag sa basketball, syempre, di ba? Eh. Papasa. Pero minsan hindi natin ma-realize yan na pala yung mga yan na pala yung mga bagay na sinishare ng tatay natin. Ayun na pala yung mga bagay na makakatulong sa atin. Di natin na-realize yan minsan. Marirealize na lang yan natin pag nandun na tayo sa situation na hindi na maganda. Yeah. Kaya mga young people, wag na natin hahayaan na dumating sa atin yon, na nandun na tayo sa hindi magandang Amen. lugar, and doon mo lang maalala. Parang yung ano, 'di ba? Yung sa prodigal son. Ay, Doon niya lang lahat na na-realize yung mga ano sa kanya ng tatay niya. nung andun na Eh, nung siya sa... ano nangyari, doon bumalik din siya sa tatay niya. Yeah. 'Di ba? Ganon din sa atin mga young people. Pag tayo mas pinili natin yung sarili nating gusto na mangyari, dadating babalik din talaga tayo sa tatay natin. Yeah. Ano, ako personally nangyari yan sa akin. Hindi naman ako lumayas. Dang katulad ng prodigal son. Pero pag yung ano lang yun, pag sigab. Hindi pa. Huwag mo na hingin. Pag ano, yung time na gusto natin gawin yung sarili natin, nangyari sa akin yan eh, nung ano ako, senyoray ako, sabi ko, ito yung gusto kong gawin pa eh. Sabi niya, sige, yun yung gusto mo. Nung nag-college ako, sabi ko, dapat pala, ito na lang yung ginawa ko pa. Oh. Di ba? Kita mo? Yan. Kaya mga young people, wag na natin hayaan na matututo tayo doon na sa position na hindi na maganda. Amen. Kundi dapat dyan pa lang sa paha ng tatay mo, dyan ka na natututo. Yes. And wag na yung Tulit pag malayo yun. na yung tatay mo, doon ka lang, ay oo, tama, ganyan pala. No? Amen. So, yun yung mga young people, wag nating babaliwalain lahat. Kahit gaano man kaiksi yung sinabi ng tatay mo, mahalaga yan mga young people. Amen. No? Kahit yung ultimong pagpasok mo sa school, sabi niya, i-remind ka na mag-aral ka ng mabuti, huwag ka mag-cutting, no? Huwag ka magbulakbol, no, mga young people. Huwag ka liliko dun sa computer shop. Yeah. O, yung mga ganyan, iniisip natin parang ang simple lang. No? Huwag na yun. Nawala sa kaupuan. Kaya isipin natin para mga simpleng advice lang kung titignan natin. Pero hindi. Hindi yun simple. Pag galing yan sa magulang natin, sa tatay natin, pahalagaan natin, i-keep natin yan. Sabi nga dito rin sa... Pressure yun. Dito sa verse dito sa... Ano to? Proverbs chapter 6, no? Verse 20, my son, keep my father's commandment and forsake not the law of thy mother. I-keep natin lahat mga young people. Walang matitira, lahat i-keep natin. Sabi ko nga, kahit gaano man yan kaigsi. Kahit wala man yung mga tatay natin sa simbahan, hindi ibig sabihin na mali na agad sila, mga young people. Alam ko maraming mga young people nakikinig. Sir, wala naman yung tatay ko dito sa simbahan. Ba't ako makikinig? Hindi naman siya nakikinig yung preaching ni pastor. No? Hindi mga young people. Sabi nga ni Sir Maki kanina, gaano man balik-balik ta rin, no? Yung tatay natin, gaano man kasamayan, gaano man sobrang perpekto ng tatay mo. No? Tatay mo pa rin yan kahit anong mangyari. Kaya pipili natin, mas respetuhin natin yung tatay. And paano natin marirespeto yung tatay natin? Ikikip natin yung mga napapakinggan natin sa kanila. And syempre, hindi lang natin ikikip. Most importantly, gawin natin yung mga binabahagi nila sa Yeah. atin. Ayun lang, sir. Maraming Sir, gusto kong salamat. dagdagan, sir. Alam mo, Team Focus, total magandang gawin nyo, total sa mga shinare, ang naisip ko lang, sir, na pwede nang gawin ng mga Team Focus ngayon. Take time na kausapin nyo tatay nyo araw-araw. Yeah. Take time, Team Focus. Kasi mamaya,
palagay ko, memorize nyo na eh. Yeah. Yung sasabihin nyo sa tatay nyo. Kahit bigyan mo lang ng message. Di, alis na ako, di. Oh. Di, alis na po. Nandito na po ako. Oh, ganun. Yes. Yun lang, baka yun lang yung memorize mong sabihin araw-araw. Take time na magkaroon kayo ng time, nakausapin mo yung tatay mo, team focus. Ask questions. Tanungin mo yung tatay mo, Tay, kamusta na tay? May bago kang crush sa trabaho, no? Hindi, joke lang. Joke lang. Iba yun. Kumusta mo? De, pero tama ko ito. Personally, ang ginagawa ko po sa school, kasi pag nag-school ako, tas nagtatrabaho na siya, hindi na kami nag-aabot sa bahay. So, ang ginagawa namin, habang papunta kami school, ako nasa bus, siya nasa kotse, tinatawagan ko siya. Kinukumusta ko siya pag good morning. Tapos, nagtatanong ako dad, minsan pagka nag-uusap kami, sabi niya, nak, pag-pray mo to, may meeting ako. Tapos minsan ako, dad, may exam ako, dad, pag-pray mo ako, ganun. So, maganda yun, sir. Maganda yun, team focus, kasi pag may connection ka dun sa tatay mo, may communication ka, napakalaking blessing na nun. Men. Huwag mo nang hintayin na umiyak-iyak ka pa pagka nandun na siya sa kabaong. Late na yun. Yeah. Men. Yung sasabihin mo, mahal kita. Diba? Pero yun, sige sir. Alam niyo, team focus, gawin yung pagkakataon na to, lagi kayong magtanong sa tatay Yeah, nyo. Ako, yeah. di ko naranasan. I'm saying this kasi di ko nga naranasan eh. Gusto kong maranasan. Ako ang ginagawa ko niyan, Sir Dom, kasi dati ako may nakasanayan kami na may nakasanayan ako na kada uwi ko. Diba, syempre, simula nung namatay si Ma'am Lerma, Yes. dalawa na lang kami, pastor, diba? So, every sasakyan, sa bahay, sa umaga, lagi niya akong binagsabihan. Ngayon, wala na yun. Kasi nga, may pamilya na ako. So, wala na yung ganong time. So, ang ginagawa ko ngayon, sinasadya ako minsan, kaya minsan bigla akong nawawala after area meeting, lalo na pag Sunday. Ang ginagawa ko niyan, every after meeting, Sunday, minsan, sinasama ko si LG, pumapasok ako sa loob ng office. Alam ko nagpapahinga si pastor, nagko-cool down siya, no, nagko-cool down siya na mula sa preaching niya, syempre kailangan pahinga kasi lalabas na naman siya for the fellowship. Men. So, kaya yung maikling time na yon, hindi man lagi na nagsasalita, pero most of the time, no, hindi rin naman na laging consistent na nagsasalita, nag-ausap kami, gano'n ganyan. Pero most of the time talaga na pag pumapasok ko doon, hindi mawawala yung kahit isa lang na advice na masasabi niya sa akin, may mapag-uusapan kami, may mga ipapaalala siya sa akin, lalo na pagkasama ko sa LG, may mga pinapaalala siya sa akin, ito dapat gawin mo, ito, hindi nawawala yun. Men. So kumbaga, ito yung sinasabi team focus ni Sir Dominic na gawan mo lagi ng paraan. No, lalo na ngayon, alam ko, minsan may mga tatay na aalis ng umaga, 'di ba? O minsan na tulog ka pa, umaalis na 'yan. Pero minsan naman meron namang nangyayari na dumarating ka, wala na sila. Yes. 'Di ba? Yan yung mga schedule ng tatay. Yan yung mga schedule ng tatay. Meron naman na magkikita lang kayo pag weekend kasi malayo yung pinagtatrabahuan. So, Sir. ang daming avenues na ganyan ang kalagayan ng tatay niyo. Pero but it doesn't mean na ikatuwa mo yan. Yes, sir. Di ba? Ikatuwa mo yan na, wala, buti na lang, wala si tatay, magagawa ko to. No. Imbis na mag-isip ka kung ano ang pwede mo magawa kapag wala ang tatay mo, isipin mo kung anong pwede mo magawa kapag nandiyan ang tatay mo. Amen. Amen. Yun ang tandaan nyo, Team Focus. Imbis na mag-isip ka kung anong magagawa mo kapag wala ang tatay mo, isipin mo kung anong magagawa mo kapag nandyan ang tatay mo. Yes, sir. Yan ang pinakamaganda. Tama naman yung sabi ni JJ kanina eh. Iiyak-iyak ka sa kabaong pag nandun kayo. Sama kita dun eh. No. Diba? Tay, bakit ka nawala? O sige, doon ka, sama ka. Diba? Kaya bakit dun pa? Yeah, diba? tama. Tsaka kagaga. Dinan yung kalokohan ng mundo na ini-instill sa inyo. Kakausapin mo yung taong hindi na makasagot sa'yo. Oh, yeah. Kung sumagot yun, di ka rin naman iiyak, itatakbo ka rin eh. Kung sumagot yun, sabi ko sa iyo anak eh. Mag-i-stay ka doon? Hindi takbo ka. Di ba? Isipin mo yan, team focus. Tapos ganun-ganun ka. Diba? Sobrang nonsense ng mga ganong klase. Kaya nga, this Father's Day, no? Etong Father's Day na to, ito lang hiling ko sa inyo, totohanin nyo ang bati nyo ng Happy Father's Day. Yeah. Legit yan. Legit na paalala yan sa inyo. Pag sinabi nyo Happy Father's Day, make sure that your dad is happy, your tatay is happy. Lahat, sino man ang close sa'yo na babatiin mo ng Father's Day,
siguraduhin mong totoo yung pagbati. Alam mo kung bakit sinabi to? Ito kasi Sir Dominic eh. Yung pagkasabi kasi ni Solomon dyan, alam nyo, forgive me for nawala talaga ako eh. Naging blanco yung utak ko. So, eto yan eh, team focus. Sabi ni Solomon, for I was my father's son. Yan ay pinapahayag ni Solomon. Diyan, pinapakita niya sa tao, yes, he may be the wisest man that ever lived on earth. He may be the most famous king. Sabi nila si Saul, no, it is Solomon. Bakit? Siya lang ang nakagawa in the history ng isang temple na hanggang ngayon ay nakatayo. The Dome of the Rock sa Jerusalem, sa Israel ngayon, yan ang exact temple ni Solomon. Yan, nakatayo yan. Isipin mo, siya lang nakagawa niyan. Pinakamayaman na hari, siya lang din. Pinakamatalinong hari, siya lang din. Lahat siya yan nakagawa. Pero anong sabi niya? Pero anong sinabi ni Solomon? I was my father's son. Ibig sabihin, bago siya naging gumanon, bago siya naging ganon, meron siyang isang tiningnan na tatay. Yeah. Dumaan siya sa pagkaanak. Amen. 'Di ba? Dumaan siya sa pagkaanak. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang sagot ko sa tanong na how well do you know dad? 'Di ba? Ako, ang sagot ko sa inyo, kung ano ko ngayon, yan yung tatay ko. 'Di ba? Ganon din sinabi ni Sir Dominic, ni Brother Jet, ni Brother Steven. 'Di ba? So makikita ninyo, team focus, hindi ka mapupunta sa isang sitwasyon kung wala ang tatay mo eh. Sabi ko nga, meron pa yung isa, sinabi niya, tender and only beloved. Di ba? Tender and only beloved. Anong pinipicture out doon ni Solomon? Ang pinipicture out naman ni Solomon doon, maring nakita mo na siya bilang matalino. Maring nakita mo na siya bilang ganyan, bilang gantong hari, bilang ganyang klaseng tao. Pero, fragile din siya. Sir. Diba? Fragile din siya. At kung ano siya ngayon, kung ano yung napuntahan ni Solomon, it's because, sabi niya, for I was my father's son. Yeah. Diba? So, ngayon, kaya maganda yung pinag-uusapan natin, Team Focus. Ngayong Father's Day, tutuhanin nyo yung batiin ninyo na Happy Father's Day. Amen. No. Ewan ko kung totoo sa inyo yung Happy Mother's Day. Pero ito, wag nyong papalampasin. Gawin yung totoo yung Happy Father's Day ninyo. Literal, pasayahin ninyo ang tatay ninyo. Pasayahin ninyo yung mga yung tatay ninyo na nag-alaga sa inyo, na ang trato nyo ay overprotective at masyado kayong sinasakal. Sige na, isipin nyo na kung anong sabihin, kung ano, basta ito lang hiling ko sa inyo. Totohanin nyo ang bati ninyo ng Happy Father's Day. Amen. If not, it would be great if you will just pray and do not greet your father Happy Father's Day. Bakit? Kasi pangit naman kung magtatago ka sa okasyon lang. That's right. Di ba? Kaya ang pinakamaganda, you pray and make it sure that when you greet your dad Happy Father's Day this coming Sunday, make it sure na talagang Happy Father's Day yan. Amen. Okay? How well do you know that? Huwag kayong aalis agad. After this, ay merong ipi-play ng mga video ng ilan sa mga team focus leaders na na makakatulong or makikita natin kung paano nila binati ang kanilang mga tatay, no? Kaya I hope, kasi kung isasama pa natin, masyado na naman tayo mag-overtime. I hope na meron kayo natutunan sa ating pinag-aralan ngayon. Kaya this coming Sunday, get excited, team focus, no? Let's bring yan ang pinakailuhod mo sa Panginoon. Amen. Kung meron ka mang magiging bisitang tatay, mas maganda muna kung ang magiging bisita mong tatay ay yung tatay mo. Amen. No? So ipanalangin mo sa Panginoon na makasama mo at you will enjoy the Father's Day. And young people, teenagers, team focus, enjoy the Father's Day. Amen. Enjoy. Enjoyin nyo yan at huwag nyong pahintulutan na ang dyablo ay humadlang para mapasalamatan nyo ang tatay ninyo. They did everything for you and for you alone. Tandaan mo yan. Sabi nga ni Sir Dominic kanina maaring sabihin nyo na kung anong yung mga di ko kasi lagi nakakasama tayo. But just look behind the negative. Amen. Look behind the negative, may positive kang makikita. Sir. At yan ang pinakamaganda sa lahat, no? So again, maraming salamat at I hope naging encouragement ang binitawan nila Sir Dominic, Sir Steven
at ni Brother JJ sa inyo ngayong gabi na ito. Salamat sa mga nandiyan dyan, sa mga stations natin, sa lahat ng mga individuals na nandiyan at sa mga studio live audience natin. Magandang gabi sa inyo lahat. I hope na kayo ay pinagpala sa ating programa sa gabi na ito. Okay, so we will continue our episode. No, last na ba to? O, di, meron pa isa. Second. Last na Next week. Oh, yan na yung pagtatapos natin sa ating topic na digital silence. So abangan nyo yan. At sabi ko nga, meron sana akong tatlo na na topic, pero nag-take time tayo na special episode for the Father's Day, and I hope this serve as a blessing. So maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat na sumubaybay sa atin via Facebook Live, Google Meet, mga young people na nandiyan dyan sa mga stations. Maraming salamat sa inyong lahat. So in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus Staying Alive, magkita-kita tayo ulit next Thursday, only here, your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus Staying Alive. God bless you all. To God be the glory. Oy! Magandang araw po sa inyong lahat, church, and sa lahat po ng fathers out there. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Especially po sa pinakagwapo kong tatay, walang iba kundi si Sir Benji Estalonio. Happy Father's Day po pa. And nagpapasalamat po ako sa patuloy niyo po na pagmamahal at pag-support sa amin. At tunay po na napaka-great example niyo sa buhay po namin, especially yung pagmamahal mo sa Panginoon, yung paglilingkod mo sa amin. Napaka-great encouragement po yan sa aming family mo pa. Kaya thank you at magpatuloy ka lamang sa pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Dito lang kami na nagsusuporta sa iyo and we love you very much. Lahat kami, si Mama, si Isha, si Ben at ako, mahal na mahal ka po namin. Kaya we support you po, especially pagdating sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. We love you! We love you very much and Happy Father's Day po ulit. And to all the fathers out there, Happy Father's Day po ulit. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sister Brian at gusto kong at batiin ang aking tatay Isidro na Happy Father's Day. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng tatay na katulad ninyo. At bagamat hindi po kayo perfecto, pero nagpapasalamat po ako kasi meron akong tatay na hardworking, at napakabait na tatay, mapagmahal, at provider na tatay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinala niyo po kami sa simbahan. Bagamat pasaway po kami, pero nagpapasalamat po ako, Papa, na dinala niyo po kami sa simbahan. In that way, nakilala po namin ang Diyos. At ngayon po, ako ay nagsuko po ng buhay sa Panginoon. Bagamat hindi po kayo suportahan nung una, nahirapan po kayong bitawan ako, umiyak po kayo, pero nagpapasalamat ako na meron akong tatay na katulad ninyo na isang Kristiyano at isang Baptist. At yun lamang, Papa, I love you very much, and thank you, and Happy Father's Day po ulit. Bye-bye, Papa! Bye-bye! Magandang gabi po sa inyo lahat, Sister Abigail po. And shoutout po sa akin pong papa po dyan. Isang bagsaking na Happy Father's Day po sa iyo. Isa pong dakilang tatay sa aking pong buhay. Kasi alam niyo po ba kung bakit sa mga nakapakinig po ng video po na ito, ang papa ko po, may hirap po sa kanyang natanggapin yung decision ko na magsuko ng buhay sa Panginoon. Normal lang po yun bilang mga magulang. Pero ang pinaka-exciting point po na nakita ko po sa kalagayan po namin as a bilang mag-ama po, talagang siya pa mismo yung naghatid po sa akin doon po sa jeep na sasakyan ko para po, kumbaga bago po ako magsuko ng buhay sa Panginoon. Kaya bagamat nakikita ko siya na umiiyak that time, Papa, sorry, nasabi ko to, ay umiiyak siya that time habang hinahatid niya ako papunta sa jeep. Pero alam ko po na sa punto po na yun, doon pala sa pagsama niya po sa akin papunta sa jeep na yun, nakita ko na tiwalang-tiwala siya na ibigay ako sa Panginoon. Di ba po? Ganyan po yung tatay ko. Kahit na sa part niya bilang tatay, ayaw niya na umalis ako sa poder nila, pero alam ko po na may tiwala siya sa Panginoon, kaya pinayagan niya po ako. Ayun lamang po, and maraming salamat. Hello po sa inyong lahat, church and Staying Alive viewers. Ngayon, ako po si Sister Alexis, ang leader po ng Obedient Truth, and ako po ay bumabati po sa lahat ng mga tatay po natin ng Happy Father's Day. And
syempre, binabati ko rin ang aking tatay na si Sir Gerard Espiritu. Happy Father's Day pa. Happy Father's Day sa pinakapogi at nagliliwanag kong tatay. So, Happy Father's Day. Maraming salamat po sa iyong buhay. I hope and pray na patuloy ka pang gamitin ng Panginoon. Patuloy pa kitang makasama sa ministry ng matagal. And patuloy ka na maging example sa mga kabataan kagaya ko. Patuloy kang makapag-challenge ng mga kabataan na kagaya ko, especially sa area natin. So, ayun lang. I salute you sa lahat ng ginagawa mo. Kaya naman, muli bumabati ako sa iyo ng Happy Father's Day pa. I love you po. And sa mga katatayan po na nanonood po nito, Happy Father's Day din po sa inyong lahat. Yun naman po. And God bless po sa inyong lahat. Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing, oh yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve, oh yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good, good, good? Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit.